you should just say it, okay na yan. Hindi naman doktrina yan eh. I will just let it go. Are you following me? So ang pag-uusapan natin mga kapatid, loving God and others is not just a good option, but the best one. Hindi sasagutin ng Diyos yung prayer natin as a church pag hindi tayo nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi tayo tutugunin ng Diyos. The Lord will not command the blessing to come to us as a family, as an individual, as an ecclesia, if we will not choose to love God and others. Kasi bakit? Pag pinagpala ka, yayabangan mo yung kiniinisan mo. Okay? Pagmamalakihan mo. So, aalisin natin yung tinatawag na galit at inis. Okay? Matthew 22, verse 37, up to verse number 39. Sabay-sabay nating bigkisin at basahin. Ready now? And Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Father, we thank you. Maraming salamat kay Pastor Fajardo at Sister Christy. Maraming salamat sa mga kaanib ng eklesiya na ito na nagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Amin pong hinihingi na kami po inyong ihanda sa napakalaking opportunity na kami po ay magse-celebrate ng 40th anniversary this coming month of September. Kayo po magpatatag at magpatibay ng aming pananampalataya. Tulungan pong makita namin ang katapatan mo sa amin at hindi kami maligalig, hindi kami matinag, kundi lalo kaming sumuong sapagkat napatunayan namin ang inyong kahabagan sa amin. Hindi po tatagal to kung ito po'y kay Pastor Fajardo lamang. Hindi po tatagal to kung ito'y kay Joey Sauco lamang. Ito po'y eklesiya mo, simbahan mo to. Regardless of what people and how people treat this church was given the promise of perpetuity that even the gates of hell shall not prevail against this ecclesia. Salamat po sa kabutihan mo. Pagpalain mo kami at pangunahan. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? I told you so many times, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, during the last moment ng ating Panginoon. Okay? He ate with Judas, he break bread with Judas, he washed the disciples' feet, kasama si Judas. Am I right? And in fact, in that chapter, Matthew chapter 16, okay? At sinabi ni Peter doon, hindi ka pwedeng saktan, hindi ka pwedeng hulihin over my dead body. Alam mo, sabi ng Panginoon kay Peter, get thee behind me, Satan. Tinawag siya Satanas. Bakit? Kasi any person or anything or any organization that will prevent Jesus to die on the cross is of the devil. Kasi ayaw ng Diablo na si Kristo'y mamatay sa krus. Gusto niya mamatay si Kristo, kanya nga babatuhin eh. Pero hindi sa krus, kasi sa krus, binuhat yung krus at siya'y namatay, may dugong bubuhos, magkakaroon ng kapatawaran. Now, having said that, kung natatandaan nyo, na itong si Kristo, nung siya'y nandun sa Garden of Gethsemane, siya'y nananalangin at ang kanyang pawis ay nagiging parang dugo, anong sabi niya? Okay? May lumapit sa kanya. At ang sabi ng babae, ng lalaki, sabi niya, kung sino yung aking ibebeso-beso, yung aking halikan, yun ang uhulihin ninyo. Yun po si Judas. Okay? And then Judas came and he kissed Judas and Jesus said, "Hi friend." Hindi niya ito inaway. Okay? At sabi ko nga sa inyo madalas, loving God is loving Judas too. You know why? Because Judas helped Jesus to die on the cross. Kasi kung hindi pinagkaluno at hindi tinupad ni Judas yung kanyang ginawa, abay hindi matutupad yung pangako, yung prophecy na may magkakaluno that 30 pieces of silver ay ibebenta siya at siya'y mabubulid, siya'y puputungon ng koronang tinik na siya'y walang kabutihan at walang kagandahang makikita sa kanya. So he died on that. Ang tanong ko sa inyo, madali mong sabihin, Joy, mahal mo ang Panginoon. Madali mong sabihin, Meljon, mahal mo pa. Ang tanong ko, mahal mo ba yung nakasakit sa'yo? Okay? Pinatawad mo ba yung nakagawa ng mali sa'yo? You see? Pinatawad mo ba? Kung pinatawad mo, do you restore him? Did you reach out to him? You know why? Because if you want to have the best in life, if we want our life to count, then we have to focus it. Kung gusto mo ng best of life, kung gusto mo ng pinakamaganda, at yung buhay mo magkaroon ng legacy, dapat nakafocus yan. Ano yung focus natin? Simple lang. Okay? You don't have time for everything.
Huwag mong ubusin ang oras mo. Okay? Baka mamaya, sa kalalagay mo ng mga verses sa Facebook, Facebook mo lang ang pumunta sa langit. Kasi Facebook mo lang ang makadiyos eh. Am I right? Ikaw eh, hindi ka makadiyos. Tama? Sa Facebook, puro mga verses. Sa Facebook, puro mga gandang salita. Sa tunay na buhay, barahura, nangaaway. You know, and that's not good. You don't have time for everything. And not everything is of equal value. Ba't uubusin mo yung oras mo makipagsagutan? Ba't uubusin mo sarili mo na kailangan patunayan mo sarili mo na tama ka, mali sila? Minsan, hindi mo kailangan maging tama. Kailangan mo maging mabait. Am I right? Unless it is about doctrine. You know what I'm saying? Hindi porket tama tayo, may karapatan tayong hiyain yung tao, no. We have to win them. And sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 6, verse number 1, tingnan mo ha, kayong mga spiritual, i-restore nyo yung nabalagbog, yung nagkamali, yung overtaken with fault, okay? Restore in the spirit of meekness, considering themselves, baka ikaw din ang pumalpak. Ano sabi ng verse number 2? Bear ye one another's burden, that you fulfill the law of Christ. So what should you focus on? If we want to have the best things in life, saan tayo dapat nakafocus? Okay? Jesus made it so clear of what matters most in life. Ano dapat ang mahalaga kay Jenny? Ano dapat ang mahalaga kay Pastor, kay Missionary Jojo? Anong mahalaga dapat kay Joshua? Simple lang. Okay? Ano sabi ng Matthew 22 verse 37? Okay? At sinabi ni Kristo sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. What does it mean? Hindi ka lang pag Sunday Kristiyano. Pag Sunday, magpo-forward ka. Pag Sunday, nagte-take notes ka. Pag Sunday, maayos ka. Kamusta ka ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes? Pag Sunday, maganda ang ngiti mo. Pag Sunday, yes, kaming lahat ay nagagalak na makasama ka. Pero pagka Lunes hanggang Biyernes at hanggang Sabado, masungit ka. Pag merong hindi maganda, nagdadabog ka. Pag meron kang hindi nakuhang hindi mo nagustuhan, ibabash mo yung tao, mali. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kakaisip. Bakit? Sabi ng verse 13, ito ang una at dakilang utos. Verse number 39, ang pangalawa ay katulad ito, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. What does it mean? Every time na ikaw ay barubal, salbahe, hindi ka nagtatrato ng tama sa ibang tao, you know what you're saying? You're showing? You don't love yourself. Ang taas ng level ng self-rejection mo. You know why? Kasi nagre-reflect sa iba yung pangit na ugali mo. Listen to this, ha? Ang magnanakaw, galit sa magnanakaw. Okay? Kanya mamaya makikita mo, pag nag-reflect dun yung struggle mo, sa problema mo, sa pag-uugali mo, sa hindi mo gusto, nakita mo sa iba, mayayamot ka sa kanila. Bakit? Kasi nagre-reflect yung ugali natin. Now listen, sabi ng Bible, love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. This is the first commandment. At ang second is to love your neighbor as yourself. You know what sabi ng Panginoon, ha? Two things that are more valuable. Kesa yung maganda nga kotse mo, maganda nga bahay mo, maganda nga sweldo mo. You don't love God. Tapos you treat others as trash. Mali. Okay? Sabi ng Panginoon, the first and the greatest commandment is loving God. Okay? Dapat mahal mo siya bawat oras, bawat minuto. You know why? We have all the reasons not to be loved by God and yet He choose to love us. Regardless ng lahat ng ginawa natin, lahat ng sinabi natin, lahat ng pinumuhay natin, nakasakit sa Kanya. Remember, tayo ang nagpapako sa Kanya. Kasalanan natin ang dinala niya. You see? Tayo ang dahilan kung ba't siya napunta sa lupa. Okay? So, tapos hindi natin siya mamahalin, hindi natin siya paglilingkuran. Kanya nga, mga preachers, yung mga distrito, meron kayong mga assignment, okay? Huwag niyong isipin na, ano ba naman to si pastor? Paglilinisin pa kami ng gym, paglilinisin pa kami ng kalahati ng auditorium, kami pa utusan dito. No, privilege yan. You know what I'm saying? Privilege yan. Kasiyahan natin tayo magamit. At ang second most important is loving people in His ecclesia and even the unsaved. Okay? Hindi ba maganda na isang araw, nakaupo ka sa unahan? Tignan mo to, ha? Nakaupo ka sa unahan.
Sa bandang likod, sa pangalawa, nandun yung kapatid mo. Sa pangatlong lingkod, nandun yung kaklase mo. Sa pangapat na po, nandun yung kapitbahay mo. Andun naman yung kababata mo. Andun naman yung kaklase mo. Andun naman yung friend mo sa Facebook. Nayaya mo. Am I right? Do you love God? Do you love others? Do you love unsaved people? If you get these two things right, then meron kang focus. Bakit? Kasi hindi ka matitisod, hindi lilit ang mundo mo, hindi ka magagalit. Have you ever wondered why God did not take you to heaven nung niligtas ka niya? Hindi ba maganda siguro, kinuha na lang ng Panginoon si Ate Violi pagkatapos maligtas eh. Siguro sabihin na lang ng Diyos, kunin na lang natin to si MJ para hindi na siya masaktan pa. Iwi ko na lang sa langit. Then why did He not do that? Eh, ang hirap-hirap ng buhay sa lupa. Okay? Why did He put you on earth? Bakit nandito pa si Chit? Bakit buhay pa si Mel? You see? Mananatili lang tayo rin dito for 100 years the most, okay? But you're going to live for eternity. For eternity. Either two places. Heaven pag ligtas ka, or hell pagka hindi ka ligtas. Then why did not take us to heaven? Nung ma-save tayo, dapat kinuha na tayo eh. You know why? The very reason God made it clear na Kanya ka iniwan sa lupa for two things. To learn to love God and to learn to love other people. Ang madalas kong sabihin sa inyo, kung ang kaya mo lang mahalin nanay, tatay mo, normal yan. Pero meron kang iba, hindi na mahal ang tatay at nanay nila eh. Tama? Kasi, laging si kuya, laging si ate, laging si bunso, laging kapitbahay magaling. Ako, iniwan, walang pagmamahal sa akin. You see? Natural, mahalin mo family mo. Madalas kong tanong sa inyo, labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa iyo? Sino pa ang minamahal mo? Sino pa pinaglilingkuran mo? You see? Labas sa family mo. Life is not about acquisition. Hindi ito paramihan ng naipon. Hindi ito paramihan ng magandang toys. Hindi ito paramihan ng magagandang damit at mga sapatos. No, no, no. It's not about acquisition. It is not how much you get. No. Life is not about accomplishments. Ang dami mong nakalagay sa pader. Ang dami mong plake. Ang dami mong mga medalya. What is that kung you don't love God? What is that if you don't love people? You see? Ano mo sabi ng Mark chapter 38? Mark chapter 8 verse 35? Tino mo sabi ng Panginoon, ha? Mark 8:35, ano sabi ng Word of God? Okay? Ang sino mang magtatago ng kanyang buhay, tililigtas to'y mawawala. At ang sino mang iwawala ang kanyang buhay sa aking kapakanan at sa Ebanghelyo ay matatagpuan nito. Ano sabi ng verse number 36? Okay? Anong mapapala mo kung yumaman ka? Ikaw na pinakamagaling sa mundo kung napahamak naman ang kaluluwa mo. You see? Anong silbi? Na latest yung cellphone mo, anong silbi? Ang ganda ng damit mo. You don't love God. Anong silbi? Okay? Lahat inaaway mo. Kasi andropos sa lalaki, sa babae menopausal. Wala bang Diyos? Kinakailangan ba lahat ng galit natin ibabalik sa tao? You see? Life is not about achievement. It's not how much you earn. It's not about the things that the world tells you about. No, no, no. Hindi mo pwedeng dalhin ang karir mo sa langit. Hindi mo pwedeng dalhin yung kotse, yung motor, yung gamit, yung bahay, yung nasa bahay. No, you're not going to take it. At ang pwede mo lang madalhin sa langit, yung karakter mo. Yung pagkatao mo. At sino pa? Yung mga taong nadala mo. Anong sabi ng Luke 16:9? Tingnan mo sabi ng Luke chapter 16 verse number 9, ha? At sinasabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, ha? Gamitin mo yung unrighteous mammon. Okay? Yung pera. Ang ganda ng pagkakasalansan ng Diyos. Gamitin mo yung unrighteous mammon, yung pera mo, so that your earthly friends will be your eternal friends. Nung maintindihan ko to way back in 1983, okay, sabi ko, Lord, kahit naghuhugas lang ako ng jeep, kahit hindi ako mayaman, magbabalik ako. Tinanong ko si pastor, sabi ko, Pastor,
Anong pwede kong gawin bilang isang estudyante? Nagugas ng ko ng jeep. Sabi mo, mahalaga mission. Anong pwede kong gawin? Di ba bigay ka na mission offering? Saan ako kukuha? Ano ba kinukuha mo? Di naglilinis ng jeep. O di mo doon mo kunin, si 50 centimos lang to eh. O di naman palakihan to eh. O. So, ako'y kumikita ng 5 piso, tatanggalan ko ng 50 centimos na tithes, tatanggalan ko ng 50 centimos na love offering, tatanggalan ko ng mission offering na 50 centimos. 1.50, hindi malaki. Pero sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, nung pinabasa ko rito yung offering ko, nasa 1.4 million ang offering ko ngayon. Last year, saan ako nagsimula? Sa 50 centimos. Bakit? Kasi sinimulan kong magbigay. Sabi ko, Lord, bibigay ko tong mission, kanya lang gusto ko, hindi ko ibibigay diretso sa pastor. Ilalagay ko sa offering. Ilalagay ko dyan para may record ng church. Para ang sikat, yung mission. Ang sikat, yung gawain, hindi ako. You see? O Jenny, nagsisimula ka na magtrabaho, tama? Sa maliit na kinikita mo, magsimula ka magbigay. Kasi sabi ng Panginoon sa Luke 69, ha? O, gamitin mo yung pera mo. Okay? At yung iyong kaibigang earthly friend, maging eternal friends. O, dapat, Joshua, sa baon mo, may pakinabang ang Panginoon dyan. Ganon din sa iyo, Steve. Ikaw rin, Johan, simulan mo. Okay? Kasi pag ginawa mo yan, sabi ng Panginoon, when you fail, pag namatay ka, pagdating mo sa langit, they will receive you. You see? How much is my money that goes back to God? 60% since 1991. Pinagpapasalamat ko, is that easy? Hindi. It takes a lot of faith. 60% ako. Ibig sabihin ko, ano man ang binibigay ng church sa akin, 60% bumabalik sa church, 10% sa tithes, 10% kay Pastor Fajardo, 40% sa local and foreign mission. You see? Kasama doon yung nambas sa akin. Kasama doon yung mga nandoon sa bansa na kung saan kumampi. Hindi ko sila masisisi dahil mali ako. Ayun me? Mali ako, tama sila eh. Anong gagawin ko? Mali na ako, tama sila. Tapos puputulin. No, I'm gonna support. Bakit? Tama yun eh. You know what I'm saying? Nanggigigil yung laman ko. Gusto ko sabihin, wag na nating supportahan to. Tanggalin natin to sa mission natin. Alisin natin to. Pag ginawa ko yun, I showed one thing, I don't love God and I don't love people. You see? Hindi ko tinanggal yung lahat ng nagsama-sama. Bakit? It's about loving God and about loving people. May tumawag sa akin, Pastor, may pupunta po rito. Magte-testimony daw po. Nung pinagpapaalam sa akin, binanggit yung pangalan. Di papuntahin mo. Okay lang po sa'yo, tay? Bakit naman hindi? Misyonaryo yan. Ba't di mo tanggapin? Ba't kinaka na magpaalam ka sa akin? You see? Sige. Pumunta siya doon. Then all of a sudden, sabi, hindi ho natuloy eh. Kayo na yan. Pero wala akong sinabing pangit. Tanggapin nyo. Let Him. Why? Loving God and loving people. Ikaw ba, John Paul, ang pwede mo lang tulungan yung mabait sa'yo? Paano yung nakasakit sa'yo? Dahil alam ko na magiging linya ay hindi kami susuportahan yan dahil ito yan. Hindi ko tinigil. Dinagdagan ko pa. Kinampanya ko pa. What will happen? I eat up my pride. I die to myself. Isang tawag ko lang, huwag niyong papuntahin yan. Huwag niyong i-accept yan. I did not do that. You know why? Tama sila, mali ako. It's about loving God. It's about loving people. Pwede ko sabihin, di ba kayo nahihiya? Sa akin binigay yung titulo, binigay ko sa inyo, tapos tatablahin niyo ako. I did not do that. You know why? It's loving God. It's about loving people. Lahat ng tinulungan ko, lahat ng pinag-aral, lahat ng ginabayan, lahat ng pinuntahan kong bahay na may sakit, hindi ko susumbat yan. Bakit? Ginawa ko sa Diyos yun eh. Ba't manunumbat ka? Bakit aawayin mo? You see? Ba't
sasabi mo, kung wala ako, wala ka. Ano yun? Politiko. Ano yung barangay captain? What I want is God's blessing. I have enough problems already. Ayoko nang dagdagan pa. Mga kapatid, you are taking your character. Nilagay ka ng Diyos sa lupa for 80, 100 years. So you can learn to love. That is what life is all about. Learning to love God and learning to love others. Life is one just giant lesson in love. Why would God answer your prayer? Kung may muhi, kung may galit, kung may inis. Kasi, sabi nung isa, Pastor, hindi ho kami pinapapunta ng pastor namin sa inyo pag may conference eh. Sabi ko, alam ko. Ramdam ko naman yun eh. Buti po, iniimbita nyo pa po sila sa conference nyo. Natural. Bakit? I don't fight people. Okay? I know people that when I'm with them, they're good. When I'm not with them, they say bad things to me. Wala akong problema dyan. Hindi ko problema yan. My problem is to love God. My problem is to love other people. Okay? So loving God and others is not just the good option, but the best option. So ano kailangan natin gawin? Choose Jesus over ourselves. Para matutunan mong mahalin ng Diyos, piliin mo Panginoon. Hindi damdamin mo. Hindi yung sakit na meron ka. Hiniya ako niyan eh. Iniwan ako sa ere niyan eh. Nagpot sa akin yan eh. You see? Di ba sinabi siya one time, I was at spiritual leadership, I saw a pastor na pag dito pupunta, tatalikod siya, pag pupunta ako rito, maliit sabi ko, halika, di ba ikaw si ano? Hindi po, ikaw to, di ba? Opo. I just want you to know, I know what you did. Ito yung mga text mo, at tinatanong mo, sino ba tong Eric Fajardo na to? Okay? Sumagot yung tinext mo, ito. At anong sabi mo? Ito, sagot ha? Nakalagay ha? Pampihira da, apat na pong pastor ang naloloko niya rito, ganyan. Oh. Di, pastor, nagkausap na po kami. Alam ko, nagkausap kayo. Sinabi niya sa akin, I just want you to know, I know. Ako upakan mo, sinakyan mo yung problema ko, inupakan niyo ako, pinag-usapan niyo ako, I never raised that. Bakit? Kalayaan mo yun. Pero not my pastor. Not my pastor. Pero dahil nagkausap na kayo, I forgive you. At buburhin ko lahat ng screenshot na ito na tinago ko because I want to tell you, you're free. Salamat po sa biyaya. December, magkasama kami mag-preach sa Aurora. Sabi ko doon sa pastor, sabi ko kay Rene Vega, are you sure he knows that I will be the main speaker? Opo. Did he say yes? Oh, okay. He's brave. Sige. O pagkita namin doon, sabi ko sa kanila, Dean Berandal is my friend. He is a younger brother to me. And I stand for him. And he was so good, he said, may maliho kong ginawa. I was a young pastor then. Meron akong tinirang pastor, pero dahil dito kay Kuya Joey, kay Tatay Joey, naging tatay pa ako Natutunan ko magpakumbaba. Sabi ko, okay, that's nice. Sa isang kwarto lang kami natutulog. Sa isang bahay. Tanong, do you love God? Do you choose Jesus over yourself? Ano sabi ng 2 Corinthians 4:5? Sapagkat hindi namin pinapangaral sa inyo ang aming sarili. Hindi tayo nagsosoul winning para sa ating sarili. Hindi natin kinukwento yung life story natin. Okay? Hindi ko kinukwento at pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo na aming Panginoon at aming sarili, kami mga alipin dahil kay Kristo. Listen, ministry is not about us, it's about Jesus.
Kanya dapat sa ministry, sa young achievers, sa light bearers, doon sa tinatawag na kingsmen, walang alitan. Hindi dapat hindi mo na ako tutulong dyan sa pag-aayos ng mga halaman. Bakit? Andiyan dyan yung isa, buwisit ako dyan asar ako dyan Kasi, mali. Ingihi ka na, hindi ka makapunta siya kasi nandoon yung kaaway mo. Nagtitiis ka, tagal naman, nananadya pa ata ito. Mali. We preach not ourselves. If we want to decide what is best, not just good, you need to remember this, okay? It's all about Jesus, not about us. It's not about me, it's not about you. It's all about Jesus. You know what I'm saying? Tanong ko sa iyo, yung kinaiinisan mo, minahal ba ng Panginoon yan? Yung nag-chismis sa'yo, minahal ba ng Panginoon yan? Yung nanloko sa'yo, minahal ba ng Panginoon yan? Pinatawad ba ng Panginoon yan? Yes, ba't hindi mo papatawad? Ba't gigil na gigil ka pa rin? You see? It's not about me, it's not about you. It's the exact opposite of everything we have been taught. Ang kultura natin ng mundong ito, mga kapatid, our culture appeals to self-centeredness. I, me, mine, myself. Nasaktan ka, upakan mo. Nasaktan ka, i-post mo sa Facebook. Nasaktan ka, i-chismis mo rin siya. Siraan mo rin siya. Ninakawan ka, gumanti ka. Doon nakafocus yan. Pinagtawanan niyo ako, bukas kayo naman ang uupakan ko, kakarmahin ka. Pero mo prayer mo, karmahin yung tao. Kristiyano ka, karma. The Word will teach you, you should be number one. The Word will teach you, be the best for yourself. Dapat ikaw ang sikat. Dapat ikaw nandini. Dapat ikaw ang ganon. In all of the speaking engagement that I have been, I never talk about myself. I always talk about Pastor Fajardo, Pastor Benny, Pastor Di Salva. I told them I am a recipient of their grace. Natutulong ako sa kanila. Sa mundong ito, you will notice, think about yourself first. Tama naman yun. Okay? Because you need to love yourself before you can love others. Tama? Kanya sa sobrang pagmamahal sa sarili mo, hindi mo na mamahal yung iba. You see? You are not the center of the universe. That's why, when you make every problem opportunity, tignan mo ha, may problema ka. Anong gagawin mo? Gawin mo opportunity to be closer to God. To be humble before God. Lord, ikaw lang lalapitan ko. And you will make criticism about yourself. Magiging frustrated ka. Magiging unfulfilled ka. And eventually, you will be bored. You know why? Because life is so much more than living for yourself. Pag nagyayaan kumain ng mga anak ko, saan tayo kain da? Saan nyo gusto? Kung saan nyo doon lang ako. I don't insist myself anymore. Ito po. Fine. I'm okay. Pagkain lang mag-aaway-away. Patis lang mag-aaway-away. Sausawan lang mag-aaway-away. Ayun me? Sinaing lang mag-aaway-away. Life is more than living for yourself. Kanya sinabi nga ulit nung talata, 2 Corinthians 4:5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang sarili namin, kundi ang Panginoon. Kami gaya ninyong mga alipin para kay Kristo. Now listen, our message is not about ourselves. It is about us having received forgiveness from God, giving grace by God, and given mercy by God every single day. It's all about Jesus our Lord. We are just a servant for His sake. Nagsiserve tayo dapat. 2 beses sa passage nito, sinabi ni Paul, it's all for Jesus. You see? But there is Christ Jesus our Lord, and for Jesus' sake. Life is all about Him. Life is all about His sake. Kanya mo ginagalambin ng estudyante. Jethro, kanya mo ginagalambin ng estudyante. You see? DJ, kanya mo ginagalan Steve.
Not for you to be known na ang galing nito, no. Para makita si Kristo. Kilala ko magulang nito eh. Kilala ko tatay nito eh. Wala nga silang sariling bahay, nakikitira lang eh. Ba't magaling? Kasi may Diyos. May Panginoon. Listen. It is learning to follow Jesus. It is our motivation. Marami kang pwedeng gawin sa buhay mo. Okay? But God would say, because I made you, I shaped you, I saved you, any of those things would be fine with me. But God is far more interested in your motivation. Bakit ka bumabangon? Bakit ka kumakanta sa choir? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka tumatayo? Bakit ka nag-a-usher? Ba't ka nagtuturo sa Sunday school? Bakit ka nagpe-pray? Ba't nagbabalik ka ng kaloob? Bakit? Anong motivation natin? You see? God is more interested in your motivation than your method. Maganda nga methods mo. Motive mo naman. Para mabanggit ako ni pastor sa pulpito. Pag di ka nabanggit, di ba saka? You could be using the right method. You could be very successful in life. Pero pag mali ang motive mo, at ang motive mo is about greed, para pagpalain ako. Ang motive mo, competition, para makapakita ko sa niya, magaling din ako. O kaya ang ano mo is envy. Kala mo siya lang, ako rin. Or guilt. Dami kong mali. Gaganti ako para makabawi ko. It will not count with God. No. What is your motivation? Bakit ka faithful? What is your motivation? Why are you giving? Every night I ask God, Lord, why did I win souls? Bakit ko binalik yung offering ko? Sabi ni Ellen noong nakaraang linggo, Dad, maghuhulog ako ng 50,000 verses ko. Go. It's about you and God. It's not me. Nag-a-advance ako. Bahala ka. You will not hear anything from me. Basta tama lang ang motive mo. You see? Tinatapos ko yung first verse ko not because I would like to show off, no. Because I would like to show that God's grace is greater. Bakit? Hindi naman ako milyonaryo eh. Wala naman akong kakayan eh. Anything that is not of faith is sin. Kanya kinakailangan tignan mo. Ano motivation mo? Ba't mo ginagawa yan? Okay? Bakit mo ginawa yan? Bakit mo inayos yan? Ano sabi ng Romans 14:23? Okay? Yung nag-aalinlangan ay hinatulan kong kumain. Okay? 14:23 ng Romans. Okay? Sapagkat hindi siya kumain sa pananampalataya at anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Kanya huwag kang kakanta, huwag kang maglilinis, huwag kang magtuturo, huwag kang magtutugtog, huwag kang kakanta, huwag kang mag-moderate, huwag kang mag-pray. Nang wala kang pananampalataya kasi hindi counted. What is your motivation? You see? What is your motivation? Bakit ginagalingan mo? Bakit nag-iingat ka sa katawan mo? Ba't iniingatan mo yung patotoo mo? Bakit? What? What's the reason? Dapat makita si Kristo. Why do you always say, I always tell churches, ayun, narinig ni Maluyano, doon kami sa Baguio, sabi nung pinaka-host, si Jess Marasigan, yung manatili ka sa church ng 10 taon, ibang klase yun eh. Pero ito, 41 taon eh. Kilala niya si Pastor Fajardo. Pastor niya yun eh. You see? Last Thursday, we went there ni Ellen, kasama ko si Dante ata yung kasama ko. Pumunta kami doon. Doon kami, in-entertain ko yung mga tao, winitisan ko yung mga bisita ni Nisi Fajardo. Sabi niya, Pastor, witisan mo to si Esther tsaka tong tita ko ha, ito. Bakit? Hindi pa namin nawiwin to. Sige, akong bahala, kausapin natin yan. Sanay ho tayo dyan at ako'y naniniwalang mananampalataya. Kinuwento ko lang, ako yung kapatid mo, si Colonel Glenn, ha? Winitnessan ko yun doon sa Dipolog, sa kanyang opisina. Nagtaka yung mga pastor.
Bakit daw yun provincial director na akbay-akbay ko? Bakit? Sabi ko kailangan mo maligtas. Why am I winning souls? Why am I giving? Why am I tiring myself? You see? And I would like to say, yung churches na pinupuntahan ko, hindi ho ganun kayayaman yun. Alam yan ni Jojo, abonado ka pa. Yung huli pinuntahan ko sa yung kina Richelle, that is 4 hours away from Puerto Princesa, walang hotel. Sa bahay kubo lang kami. Sabi ko, kung ano pagkain dyan, that's fine. I'm only eating 1 meal a day. I'm just fine. Don't think about me. Just give me some coffee. I'm okay. You see? I'm not going to churches to earn money. No. Abonado pa ako. You see? I do that because I want every churches na mag-level up. Para sa ganun, lahat tutulong sa ministry. What is your motive? Bakit ka nagtuturo sa Sunday school? Bakit ka staff? Bakit ka moderator? Bakit ka nagsaserve? Bakit ka faithful? What is your motive? Greed? What is your motive? Competition? What is your motive? Envy? What is your motive? Guilt? It will not count. Anything that is not of faith is a sin. On the other hand, you could do everything wrong and fail in so many ways, but if you have the right motive, no one is exempted. Magkakamali tayo. May masasabi kang hindi maganda. Okay? Pero yung humingi ka ng tawad kasi ang motive mo, to be like Christ. Ang motive mo, to love God and to love others. Alam mo sabihin ng Diyos? That's good enough. Okay? God is more interested in your why than in your what. Bakit mo ginawa? Bakit ka nag-submit? Bakit ka nag-serve? Bakit mo tinapos ang commitment mo? Bakit ka na tumutulong kay pastor? Why? Bakit ka bumalik? Ba't gagalingan mo? Ba't ka magdadala ng bisita? Why? God is more interested in that. Okay? Our message is not about ourselves. Loving God and others is not just a good option, but the best option. So we need to choose Jesus over ourselves. Number 2, we need to choose to make Jesus our motivation. Dapat siya yung motivation natin. Ano sabi ng Colossians 3:17? At anuman ang iyong gagawin sa salita at sa gawa, gawin nyo sa lahat sa pangalan ng Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos at sa Ama sa pamamagitan niya. You know what does it mean? Kaya ikaw ay nagbubukas ng pintuan, kaya ikaw ay nagmamap, nagpupunas ng bintana. Okay? O Helen, ano ba motivation mo? Bakit ang aga-aga minsan? Nung linggo na bumaba ako, nakapang Sunday dress ka na. Tapos nagmamap ka, pinupunasan mo yung hagdanan ganyan. Ano motivation mo? Tama? Pag hindi Panginoon, hindi counted. Pag Panginoon, counted. Tama? Makikita mo yung nagmamap dyan, napapagod. Ba't niya papagurin ang sarili niya kung hindi sa Diyos? Tama? Whatever you do, sabi ng Panginoon, sa salita at sa gawa, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. Have you found yourself bored and frustrated with life? In life? Hayaan mo ang Diyos sa motivation mo. Let Jesus be your motivation. You know why? Because you'll always find something, you'll always find the joy of living for something bigger than yourself. Kung ako lang, hindi ko patatawarin to eh. Kung ako lang, sasapakin ko to eh. Kung ako lang, sasaktan ko to. Kung ako lang, gagantihan ko to. Kanya lang mayroon Diyos. You see? Normal sa atin ang gumante. Normal sa atin makipagmurahan. Normal sa atin makipag-away. But because we choose Jesus to be our motivation, we choose to love God. God is far more interested in who you are than in what you do. Sino ka? Sino ka pag wala si pastor?
Sino ka pag wala ang tatay at nanay mo? Sino ka pag walang nakatingin sa iyo? You see? Kanya dapat, ngayon pa lang, inaayos na natin ang sarili natin. Bakit? Tinan mo sabi ng 1 John chapter 3. Okay? 1 John chapter 3. Sabi rito ng Panginoon, verse number 2. Okay? Mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos. Hindi mo pa alam kung ano magiging tayo. Meaning, yung tinatawag na katawan natin na mababago. Okay? Magkakaroon tayo ng transformation. Pag nag-rapture na yan, lahat ng pangit sa katawan natin, mababago, magiging incorruptible body tayo. Hindi pa natin alam yan. Hindi mo nga alam kung kasama ang ilong eh. Kasi hindi ko alam kung anong perfect na ilong. Okay? Kasi tingin ko sa Pilipino, parang ito yung perfect na ilong. Okay? Pag tingin mo Amerikano, parang ang perfect sa kanan, no, pointed, di ba? Hindi ko na alam kung anong kulay na maganda. Ang Diyos na nakakaalam, tama? Hindi natin alam. Pero sabi ng Panginoon, we know that when He shall appear, listen to this, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Tingnan mo magiging kagaya niya tayo. So ang goal ng Panginoon, we should be like Him. So paano tayo magiging kagaya niya? Araw-araw. Ano sabi ng John chapter 5, verse 39? Okay? Ano sabi ng John chapter 5, verse 39? Saliksikin niyo ang salita ng Diyos. Sapagkat dyan maalala nyo, yung buhay na walang hanggan, at ito yung nagpapatotoo sa akin. Ibig sabihin, kung talagang nagbabasa ka ng Word of God, dapat may transformation. Yung dating salaula, dapat marangal na. Yung dating palaaway, dapat peacemaker na. Yung dating garampingat o malandi, dapat ngayon modest na. Yung dating pasaway, dapat ngayon blessing na. Yung hindi nagpipray dati, ngayon prayerful na. Yung sumasagot sa magulang, magalang na. Yung nagbubulakbol, dapat nag-aaral na. Kung wasak ang family mo, dapat binubuo mo yan para sa Panginoon. Kung hindi ka nag-aaral dati, dapat pakita mo dahil sa Diyos, nag-aaral ka. That's the most wonderful testimony that God has given me. Bakit? Wala nang tiwala nanay ko sa akin. Hindi na magbubuti yan. Yes, on myself, but the Lord changed me. Kanya nagulat siya nung graduate ako. Sabi ng Panginoon, ano sabi ng verse number 3 ng 1 John chapter 3? Ang sino mang may pag-asang kagaya ni Re, okay? 1 John 3:3, okay? Ang sino mang may pag-asang kagaya nito, ay naglilinis ng sarili, sapagkat siya ay malinis. He is pure. Meaning, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Kung palaway dati, tama na. Kung lahat, hinahatak mo baba, itaas mo na. Kung gusto mo, ikaw lang ang sikat, dapat lahat sikat. Itataas mo sila. I always say, sa lahat ng nakasama mo, sa achievers, sa light bearers, kung ikaw ay kasama pa namin ng mga young people sa panahon ni Pastor Fajardo, nasaan na yung mga kasama mo? Kanya nung makita kami morning ni Penny, ni Peniel, nung Sunday, I went to the stage a while, tapos pag sabi ni Ellen, Dad, si Peniel. Sabi ko, yeah, I know. Nilipitan ko si Peniel, nakatingin sila. So we hug each other. Sabi ko, how are you? Balo na po ako, Pastor. Okay. I'm happy to see you. You see? And we talk, we discuss. Sabi ko, I'm happy nagpapatuloy ka sa Panginoon. Opo, Pastor. I'm happy na yung aral turo ni Pastor, itinatapa mo dito. Opo, Pastor. I ask you, nasaan ang tropa mo? Nasaan yung barkada mo? Hindi ba dapat nabibit-bit natin sila? Kaya binitbit ko yung pamilya ko, nabitbit namin yung mga mag-anak ni Ellen, mga kaklase ko. You see? And that is something that we should see. Dapat nililinis natin ang sarili natin. Why? We're human beings. We're created to be connected with God. We're not human doings.
Before, when Adam and Eve ate the forbidden fruit in the garden, they were happy, they were confident, they were secured. You know why? Kasi lahat nandoon eh. Ang yaman-yaman na. Okay? Yung puno na nakakaalam ng masama at mabuti, nasa gitna. Bakit? Sabi ng Diyos, ilalagay ko dyan. Kasi kompleto na kayo. Hindi nila tinignan yung marami sila. Ang tinignan yung wala sila. What is that? Pag kinain mo to, magiging kagaya ka ng Diyos. Kinakailabuti natin yun. You see? They disobeyed God. Nagkaroon ng condemnation. Nagkaroon ng accusing voice na nagdala ng fear and imitation. Ano mong ginawa nila? The first thing they did, okay? They run and hide. Nagtago. Kanya pag pumapalpa ka, anong unang ginagawa mo? Hindi ka magpapakita kay pastor. Hindi ka maka-attend ng Sunday school. Kung magsisimba ka, nasa gilid ka. Tapos hindi pa tapos, aalis ka na. Bakit? Yan yung ginagawa ng taong palpak. Okay? Ano sabi ng Genesis 3:8? At narinig namin ang tinig ng Panginoon lumalakad sa halaman ng kulimlim ng araw. Nagtago ng lalaki at ang kanyang asawa sa presensya ng Diyos. Okay? Sa mga puno na nandun sa garden. Verse number 9. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki, nasan ka? Alam naman ng Diyos kung nasan siya. Gusto na ng Diyos. Magkaroon siya ng kusa. Verse number 10. Narinig namin ang iyong tinig. Ako'y natakot. Ako'y hubo. At ako'y nagtago. Hindi mo napapansin pagka pumapalpa kami, nagawa ka mali, the first thing we do is to get out of God's presence. You know why? Hindi ang Diyos ang motivation mo eh. Pag ang Diyos ang motivation mo, pag pumalpa ka, lalo kang lalapit. Lalo kang magpapakumbaba. You know why? Palpak na nga tayo, aalis pa tayo sa tutulong sa atin. I always say, kinapalan mo mukha mong gumawa ng mali. Kapalan mo mukha mong gumawa ng tama. Kapalan mong mag-stay sa kalooban ng Diyos. They believe that lie, that they would not be gladly welcome anymore. Kanya sabi ng Diyos sa kanya, nasan ka? Where art thou? Nasan ka? Where are you? It was not about the location. It was the frame of his mind. It was the shame and the guilt. Kanya pag gumagawa tayo ng mali, okay? We have disobeyed God. And we know what God says, huwag tayong gagawa ng mali. You are not where you want to be. You don't feel worthy. You don't feel deserving of His goodness. Kagaya ni Adam, we're hiding. God is saying, nasan ka ngayon? You know what God is saying? I long to be with you. Gusto kong makasama kang mag-pray ulit. Gusto kong makasama kang tumugtog ulit. Gusto kong makasama kang mag-serve ulit. Gusto kong makasama kitang bumibisita sa misyon, nagso-soul winning. I long to be with you. Let Jesus be your motivation. Hindi siya yung may papaluin ka. No. You know what God said? When I died on the cross, I have forgiveness for your wrong. When I died on the cross, I have washed away your sin. When I died on the cross, I paid for the penalty of sin. Come out from the hiding. Halika rito. Worthy ka. Receive my glad welcome. God is more interested about your character than your career. Let Jesus be your motivation. God's purpose is to make us be like Him. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang tao. Mahalin natin ang kaluluwa. This is our greatest privilege. This is our immediate responsibility. This is our ultimate destiny. That we should be like Jesus. That we should be like the Lord. What is your motivation? Huh? What is your motivation? Ang worry natin, what's career would I choose? No. God cares about most is, ano man ang ginagawa mo, nakikita ba ako? You see? Let Jesus be your best motivation. Kung nagkamali ka, pumalpa ka, balik lang. Simula ulit. Reset.
the Lord will not counsel you. Ang tanong lang na sa'yo, nasan ka? Anong ginawa mo? Dito ka. Choose Jesus over yourself. Choose to make Jesus your motivation. And when you do that, hindi ka mahirapang mahalin ng Diyos. Hindi ka mahirapang mahalin ng ibang tao. Bakit? Kasi naintindihan mo, we're becoming more like Jesus. 40 years na tayo sa church. Okay? 40 years. Let's continue to become a blessing. Let's continue to reach far. At dapat by this time, kayong mga bago, okay? Mag-level up kayo. Lord, tulungan mo ako. 40 years na yung church ko, magiging blessing ako. You see? Kung dati sinusundo ka, ikaw na dapat ang sumusundo ngayon. Kung dati bina-Bible study ka, ikaw na dapat nagba-Bible study ngayon. Kung dati inuunawa ka, ikaw na dapat ang umuunawa ngayon. Kung dati ikaw ang tumatanggap, dapat dumating ang oras na ikaw naman ang nagbibigay. Ikaw naman ang nagiging blessing. You know why? You're becoming more like Christ. Okay? You should be what God designed you to be. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Patawad if we are thinking just about ourselves. We're just doing what is best for us. We just wanted to be number one. Thank you for correcting us. Kanya pala kami frustrated and fulfilled. Kasi yung mga problema, opportunity, criticism about ourselves, sinasarili namin. Tulungan mo po that we will choose you over ourselves. We will choose you to be our motivation. Kung nagkamali kami, babalik kami. Hindi kami lalayo. Hindi kami aalis. Hindi kami mangatwiran. Hindi kami manlulupaypay, lalapit kami lalo, magpapasakop kami. While heads are bowed, eyes are closed, will you come at the altar and say, Lord, help me to love you and to love others also. Dito sa altar. God bless you.